Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin yung intercession. Ano nga ba yung dahilan o ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang intercession or yung tagapamagitan? So Hebrews chapter 7 verse 25 ang sabi rito, "But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them." So, sa unang katuruan, sabi rito, nagpunta tayo, Jesus constantly intercede for us. Sabing constantly, kumbaga, palagi, o kumbaga, hindi natatapos or hindi natitigil. Araw-araw, oras-oras, minuminuto, si Jesus ang tagapamagitan natin kay sa Panginoon. Si Kristo ang tagapamagitan natin sa Lord. Na sinasabi rito na yun nga, di ba alam naman natin na walang makakaparoon or walang makakapunta sa Diyos Ama nang hindi dumadaan kay Jesus. So yung trabaho ni Jesus na yun, even kumbaga sabihin lang natin yan lang na yun ay trabaho ni Jesus at hindi siya nagpapahinga doon. Sinasabi rito na constantly na siya lamang yung tagapamagitan natin and lagi siyang namamagitan sa atin at sa Panginoong Ama, Diyos Ama. So sa ikalawang teaching, sabi rito, Christians are called to stand in the gap. So tayo mga Kristiyano, ang trabaho natin is yung stand or tumayo doon sa gap, kasi maraming mga tao na nawawala sa Panginoon, maraming mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, maraming mga tao na nagdadasal, and tayo mga Kristiyano, maraming mga taong hindi nagdadasal. So tayong mga Kristiyano, ang trabaho natin dapat ipagdasal natin sila. So kumbaga kasi yun yung namumuong gap yun yung namumuong pagkakahiwalay nila sa Panginoon, dahil nga hindi sila nagdadasal. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ang magdasal para sa kanila, ipagdasal natin sila. Sa ikatlong teaching, sabi dito, intercession is based on Christ's finished work. So yun na nga, tagapamagitan ka hindi dahil mas mataas kay Kristo, tagapamagitan ka dahil mataas sa Kristo. Kung baka sinasabi rito na intercessor ka hindi dahil holy ka, intercessor ka dahil si Kristo ay holy. Na kumbaga ito ay dahil kay Kristo. So yung sa unang application, para natin ito may apply sa ating mga buhay. So start an intercession ministry. So yun, kung ikaw mismo, simula mo sa bahay mo, simula mo sa mga kasama mo, sa kaibigan mo, ipagdasal mo sila. Kung sila ay nawawala sa Panginoon o kung sila yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, magsimula sa iyo. Ikaw yung maging tagapamagitan nila kay Kristo. Ipagdasal mo sila, nagabayan sila, gano'n at na makakilala sila sa Panginoon. Sa ikalawang application, sabi nito, stand in the gap for the people around you. So kaya nga nasabi ko, ayun, pagdasal mo yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pagdasal mo yung pamilya mo, pagdasal mo yung mga magulang mo, yung mga kaibigan mo, lahat sila. Ikaw yung magsilbing daan para makarating sila kay Kristo. Ikaw yung magsilbing daan para maipagdasal sila, para maidasal sila kay Kristo. So sa ikatlong application, sabi nito, soak yourself in God's presence. So yun na nga, dapat binababad natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoon, na kagaya ng damit na may mga mancha, dapat ibabad mo yan sa sabon, dapat ibabad mo yan sa Sunrox, parang ganun, na nang sa ganun mawala yung mga mancha niya, mawala yung mga dumi niya. Parang tao lang din, kailangan mamalagi tayo sa presensya ng Diyos araw-araw, nang sa ganun yung mga kasalanan natin paunti-unti ay mabawasan or mapatawad or mawala. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.